Hi Leo! Ito na po ang inyong reading. Kuha tayo ng ilang guidance, advice, messages para sa inyo. Ito po ay para dito sa darating na new moon, solar eclipse this coming September 21, 22, 2025. Tingnan natin kung anong maring iwan na epekto nito para sa inyo. Maglaland itong solar eclipse na ito sa sign ng mga Virgo. Hindi po kailangan yung pinaka-sign. Okay, hindi nyo kailangan ano yun, bagyang diin. Pero tingnan natin, baka meron pa akong ma-share sa inyo astrologically kung ano yung maaaring iwan na epekto nito para sa inyo. Leo, guidance po para sa mga taong ito. Kamusta kayo? Ano nga asahan nyo sa new moon solar eclipse na parating? Guidance, message po para sa mga Leo. Advice para sa mga Leo na pwedeng makapakinig. Seven of Pentacles. Ano yung isa? Parang, add lang tayo. Leo. Five of Swords. Knight of Wands. Ayusin natin. Mag-add pa po tayo ha. Five of Swords. Three of Pentacles. Reverse. Leo. Anong pwedeng iwang epekto sa'yo ng new moon solar eclipse na parating? Ay, tumatalon, the Seven of Swords, King of Swords, Reverse, the Hermit. Kunin pa natin ang isa. Ten of Swords, Eight of Wands. Gigit na ako si Ten of Swords na maaring hindi kagaanang tingnan kasi may 10 espada na nakadagan. Hindi po kailangang laliman o katakutan. Leo, okay. Unahin na natin. Pagdating sa, hindi po isang medical advisor si Moonchild. Simpleng card reader lang tayo. Physically, mentally, emotionally, papakiramdaman ng sarili. Or ito yung pinaka-advice. Kasi ang mag-highlight guys, ipasok na rin natin agad. Itong darating po kasi na new moon solar eclipse, it will highlighted your second house. So, sa mas practical ito, realistic na raw dapat yung approach. Huwag kayong magpatalo sa ilang, especially kung emosyon ito na hindi madali maapektuhan or kung ngayon pa lang daman nyo yan, parang may ilang stress, ilang hindi madaling panghawakan. So, iwas kayo dyan hanggat kaya. Alam ko, madaling sabihin, mahirap gawin, Leo, pero pinapaalalahanan kayo ng baraha to be practical. Kasi again, ang mag-highlight sa darating na solar eclipse na ito ay yung mga second house. And it's about your worth, yung halaga mo, yung value mo. Relasyon man ito ha, or pagdating sa inyong mga buhay, trabaho, tayo po ay general reading. Lagi mong aalalahanin daw. Una't huli na may halaga ka. Mahalaga ka, Leo. Okay? So, kung pakiramdam mo hindi ka napapahalagahan ngayon sa iyong posisyon o relasyon, ikaw na yung magpaangat ng halaga na yan para sa iyong sarili. Okay? Know your worth. Know your value. Kumbaga, kung magiging practical tayo sa trabaho, halimbawa lang naman, kasi ang second house po, dyan pumapasok ang inyong mga hard-earned income, yung sweldo. Okay? Why not? Ito kusa pong pwedeng ihain or mapaangat ng universe or kailangan yung paangatin. Yan lang naman yan. Okay? This is the time na maaring may tendency, possibility po na may pag-increase sa inyong mga sweldo. Or kung ito'y nandito na dumadaan na sa pagninilay-nilay, King of Swords, yung boses, maaaring merong magpaangat or kayo itong magpapaangat, why not? Try to ask for a salary raise para sa ilan sa inyo. Okay? Yes po, sabi ko kasi, yung worth nyo, may halaga kayo, yung nagagawa nyo. Ayan. Yung galing nyo, meron po. Di ba may hugot? Meron ng someone, hindi nyo pa man yan ma-realize, meron ako nakikitang someone, could be your boss, a client, someone na nakatataas, nakapupuna sa inyong kagalingan, and 8 of Wands, 3 of Pentacles, exciting opportunities po ang parating. May travel ba ang ilan? Exciting
money opportunity, why not? Para sa higit yung ikatatatag. Okay? Alam ko baka yung iba ay ang inaasahan ay pagdating sa relasyon, pero sabi ko nga una pa lang, practicality guys, may something ganda pagdating, especially kung saan kayo kumikita. So maybe isang advice ito, divert nyo muna ang enerhiya, syempre naman kung saan kayo magbe-benefits financially. Why not? Lalo pa kung maiiwanan kayo kung may mga ilang drama-rama ngayon sa inyong mga buhay relasyon. Dito muna tayo ha. Praktikal. Kasi ang ganda nung nakikita ko pagdating sa inyong mga buhay. Paggawa. Karera. Hindi sa meron tayong hinihintay na benepisyo, pero be practical. Other messages, kung hindi yan mag-apply, meron kayong kailangan buing desisyon marahil pagdating sa inyong mga kaperahan or mga personal nyong income, or kung paano nyo, baka ito lang yung pinaka-advice, paano nyo po pinapanghawakan ng inyong mga money. Maybe a reminder na, of course, ito yung magandang pagkakataon na pag-aaralan din or papaangatin yung tamang responsibilidad kung paano nyo po pinanghawakan ang inyong pera. Okay, mag-budget. Or may ilang final or financial decisions kayo about dyan. Again, meron akong nakikitang support. Kung nanaisin, Moonshot, wala naman akong problem sa money, okay naman. Yes, money-making opportunity guys ang umaangat. At the same time, kung talagang okay naman, medyo madami nga Moonshot eh. Baka naman. Kung madami. Hindi. Meron akong nakikitang expert kasi dito na pwedeng tumulong sa inyo. Kaya sa simpleng pagpapayo, it could be a financial advisor. Kasi andito na rin tayo about money po ang mag-highlight sa inyo. Merong pwedeng gumabay sa inyo sa part na yan. Or ito yung kailangan marinig ng ilan, lalo pa kung hindi nyo alam paano nyo pangahawakan sa dami. Gusto nyo yun? Ayan. Consult someone expert sa anumang kinakaharap nyo ngayon. Okay? Ayan yung nakikita natin. Ano pang ma-add ni Moonshot? If ever may ilang goals kayo pagdating sa inyong, lahat naman tayo may goals. Long-term goals daw dapat guys ha. Magplano kayo right now. 7 of Pentacles kasi, nang hindi kayo naiinip, nang hindi kayo nagmamadali. Ano ba yung mga gusto nyo pang ma-achieve? Or ano ba yung gusto nyo i-develop? Oo, walang imposible kasi maganda po yung ating nakikita sa inyong kaperahan. Yes po, magandang possibility. Pero the cards are telling you to be practical and realistic sa inyong mga approach. Okay, isa-isa lang. Huwag niyong madaliin. You have to trust the process. Ito yung umaangat na guidance, advice, messages para sa inyo na maaring iwang epekto ng darating na solar eclipse this coming September. End of September ito guys. Para sa inyo, Leo.